Welcome back dito sa aking channel. Even si Vice Ganda na pa-subscribe. In today's video, ang tanong ngayon, sapat ba ang naging paghingi ng paumanhin ni Vice Ganda sa kontrobersyang kinasangkutan ni Johaira Morris? Kasi kung susuriin natin ang nangyari, hindi naman talaga tungkol sa simpleng biro lang ang usapan. Ang naging reaksyon ng maraming tao ay dahil nakita nila itong may bahid ng colorism or pangmamaliit batay sa kulay ng balat. At sa panahon ngayon, mas sensitibo na ang publiko sa mga ganitong issue. Naglabas naman ng public apology si Vice Ganda. Inamin na may mga taong nasaktan at humingi ng paumanhin sa mga manonood. Magandang hakbang iyon. Hindi lahat ng celebrity kayang umamin kapag may pagkakamali o kapag may mga taong na-offend sa kanilang ginawa. Pero heto ang tanong. Bakit parang mas maraming tao ang hindi kumbinsido? Simple lang. Para sa iba, parang kulang ang apology dahil mas nakatutok ito sa audience kaysa sa taong naging sentro ng kontrobersya. Kaya maraming netizen ang nagtatanong, nasaan ang direktang paghingi ng tawad kay Johaira? Mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming mga jokes o biruan dito sa Showtime. They found the jokes offensive or ina-acknowledge po namin ang inyong sentimiento at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. And we will try to do better. At honestly, naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang sentiment na yon. Kapag may isang tao na partikular na naapektuhan sa isang biro, natural lang na asahan ng publiko na magkakaroon ng mas personal na pag-address sa kanya. Hindi dahil obligado ang celebrity na gawin ito sa harap ng kamera, kundi dahil yon ang inaasahan ng mga taong naghahanap ng accountability. Pag pinanood, that's maraming politically incorrect na. Kasi syempre, yung mga panahon, katulad nung yung girl boy bakla tomboy, yung blackface namin Yung si kay Kiray. Oo, malaking ano pa yun. Sabi ko, pero nung panahon yun, nakakaramdam na, pwede pa ba to? Yung ganyan. Si Derek Wen, di ba? Tarantado yun. Di ko ayaw nila, di wag sila manood. Tapos sasabihin niya, tsaka na tayo kabahan pag nagreklamo si Whitney Houston. Si Whitney Houston nga maitim, hindi nagreklamo. So, yun, okay po, yung ganyan. So, I apologize kasi syempre pag pinanood mo now, very politically incorrect na siya, na hindi na siya uubra talaga, hindi na siya katanggap-tanggap. Pero, gayon pa man, at least alam namin na katulad kayo yung mga testimonya na nagwagi tayo kasi nakapagpatawa tayo at yun ang intensyon natin, di ba? Pero sabi dito sa caption, apologizing for the blackface they did to Kiray in Girl, Boy, Bakla, Tomboy because the joke is now politically incorrect and not because it's a real issue where actual dark-skinned people or moreno and morenas get ridiculed and bullied at any time and place. Like really? That's what you realized? That it's not allowed anymore? Not the fact that it's straight up discriminatory? And with the recent events in Showtime, if they're still making colorism jokes until now, what was the point of their answers in this podcast 7 months ago? I thought it was no longer acceptable. Is there an expiration on their character development and they just revert back to how they were and apologize again? Ganyan naman lagi eh. Pag di kinall out, tuloy lang ang palabas. Bring it on! Pero pag kinall out mo, maglalabas agad ng public apology. Di na bago yan sa showbiz. Ang issue na ito ay hindi lang tungkol kay Vice Ganda. Hindi lang tungkol kay Johaira. Hindi lang tungkol sa isang joke. Tungkol ito sa kung paano nagbabago ang entertainment industry at kung paano natututo ang mga public figures na mag-adjust sa expectations ng modern audience. At kung may isang aral na pwedeng makuha rito, ito iyon. Kapag milyon ang audience mo, milyon din ang responsibilidad mo. Mas malaki ang platform, mas malaki ang epekto ng bawat salita. Kaya oo, humingi ng paumanhin si Vice Ganda. Nangyari iyon. Pero kung sapat ba yun? Iyan ang bahagi na hanggang ngayon
ay pinagdedebatehan pa rin ng publiko. At tulad ng maraming kontrobersiya sa showbiz, hindi apology ang huling kabanata. Ang tunay na ending ay makikita sa mga susunod na kilos, mga susunod na biro, at mga susunod na desisyon ng mga taong sangkot. Doon natin malalaman kung ang isyong ito ay simpleng public relations problem lang or isang pagkakataon para sa tunay na pagbabago.